Okay, magandang hapon, Sabado, April 13, 2024. That is daily episode 3349, 3350, and 3351. Hindi ho tayo naka-live kagabi dahil in-adjust ni TikTok yung time ko dapat na 8 to 9. Ginawa niyang 10 to 11. Sa pulho sa mga ritual. At maraming salamat ho sa nagparitual kasi nagsabay talaga. That is about 318 rituals sa 318 clients. Maraming salamat po. And then hindi pa po kasama dyan yung nagpa-reading, no? Usually kasi yung tinatanggap ko isang araw is 5 hanggang 6 na reading or 7. Kasi nakakapagod din pag gamit ka ng energy mo. Ngayon, kahapon, hindi talaga napigilan. Umabot tayo hanggang 15, no? Kaya, nagpapasalamat ako sa dami ng referrals online. Online lang po yung binanggit ko, domestic at saka overseas. Maraming salamat ho sa lahat na nagtitiwala. At isa po yan sa dahilan kung bakit ako laging nire-report, Diyos ko. Okay, una, inner knowing, diba? Pangalawa, the revealer of truth. Ito na naman tayo. And pangatlo, always be prepared. So, ngayon, ito yung pinakamahiwaga, no, na reading natin ngayong weekend. Kasi, kapag sinasabing inner knowing, ito yung isang warning ni universe na binibigay sa'yo na maging handa ka. Kailangan kang maging matapang. Kasi yung pagiging matapang hindi lang related sa pagiging malakas. Yung pagiging matapang mo is kaya mong tanggapin kung ano yung resulta ng ginawa mo sa taong nagmamahal sa'yo, sa taong nagsilbi sa'yo, sa taong tumulong sa'yo, lahat na. Mapakaibigan, asawa, ka-live-in, classmate, katrabaho, relative, siblings, or a family member. Diba? Kasi, ibig sabihin nito, few hours or few days from today, may matutuklasan kayong katotohanan na posible na magkukos sa'yo ng matinding problema dito. It's not just a deep or a terrible problem, pero ito yung bagay na mag-a-adjust ka sa mga bagay na hindi ka sanay dati. So, ibig sabihin yan, kung yung pag-uusapan is negosyo, no? Dumaan yung Semana Santa, dumaan yung solar eclipse, tinamaan ka ng kamalasan. Lalabas ang katotohanan, malalaman mo na posible na nagkaroon ng curse, yung business mo, yung family members mo, etc. etc. So, kapag na-curse ka, kailangan kang maging handa na bago ka pa matamaan. Kung napanood nyo yung previous na videos ko dito, ando doon yung warning, kailangan mong magkaroon ng protection. And then, gusto ko lang pala i-explain, yung protection na sinasabi is different types na protection. Kasi yung cleansing is just removing the negativity sa sarili mo, no, sa surroundings mo. It is just, parang bang naghugas ka ng pinggan. Ganon yon. Pero if you will say that protection, protection is a shield from any harms. It may be physical, it may be mental, it may be via rituals. Yun yung protection. So, kasi yung iba, nagtatanong, tapos pag sinabi mong ganito gagamitin mong kandila, ganito gagastusin mo sa kandila. And then yung iba kasi, they have their oils, they have their spices. Depende kasi sa paggagamitan nila. Nagre-react, yung iba nagba-back out. Yung iba naman, hindi alam kung paano i-handle yung situation. Para kasi siyang di ba, kurso sa paaralan. Kapag gusto mong makakuha ng mga kurso na napakaganda, you have to spend a lot of time, you have to spend a lot of effort, and of course,
ando doon yung gagastos ka. And then, hindi ka lang basta-basta makakapagtapos. Dahil dadaan ka pa sa mga board reviews mo, board exams mo, and then there is no assurance na you will just pass right away after mo makuha yung board exam. So, ganun yung ritual. So, kung ihahalin tulad mo ang ritual, halimbawa yung protection, di ba? Para siyang kurso na gusto mong magkaroon ka ng shield para maingatan mo ang mahal mo sa buhay, negosyo mo, pamilya mo, katawan mo from all illnesses. Pero, bago yan, kailangan ng disiplina sa sarili, tamang pagkaroon ng tulog, kain, di ba? And then the exercise and everything. So, kung ikaw naman yung tipo ng tao na workaholic ka, then you will be having a hard time na magkaroon yung vacant time, lalo-lalo na if you are aiming for a promotion, if you are aiming for something na makukuha mo the next payday. Kasi may mga taong gano'n na they work hard for this certain period of time kasi may target silang bibilhin the next payout. So, ito yun. So, kung sa relasyon naman natin ito ihahalin tulad sa inyo, kailangan maging handa ka na posible darating at malalaman mo ang katotohanan na hindi na ikaw ang mahal, kundi pinapakisamahan ka na lang dahil sa awa, andyan na lang siya dahil sa takot niya na baka mag-suicide ka, andyan na lang siya sa tabi mo para suportahan ka financially dahil responsibility niya. But deep inside, you have to be prepared na that person will never be there by your side for the rest of the months of this 2024. So, nakikita ko dito, this is a general reading. There might be some suicidal moments from other people who might be able to see this video right now. Pero, mag-ingat lang. Kasi, yung iba kasi tinamaan sa kalusugan, yung iba tinamaan sa negosyo, sa trabaho, yung iba sa talino. Depende sa taas or level ng galit ng tao sa inyo. So, kung gusto ninyo naman na magkaroon ng agarang aksyon, kasi you have to be faster, no? You have to decide faster and swift kasi yung kalaban nyo nagmamadali and abangan ninyo sahod sa Lunes. Some other people are sahod today. So kapag nagsahod sila today, ibig sabihin nun, pwede ka nilang ipabarang, ipakulam, etc. So, yun yung pakakaabangan mo. Kung hesitant kang gumastos, and how will you be able to get that protection that you want? Kasi wala namang gagawa nun na taga-ritual na katulad ko na ilalagay siya sa libre. Kasi there is no such free for that. Kahit nga kandila, kailangan mong bilhin the oils, the spices, even the space. Kasi in each every individual na nire-ritual mo, you have to have at least a space on your own altar. And then you have to cooperate and trust the person or the clairvoyant, katulad ko, na gumagawa. Kasi kung meron kang panghihinayang sa ginastos mo, pag-aalinlangan na baka hindi matupad, and then ando doon yung pinaka-common, nagmamadali ka sa resulta, which is impossible. Kasi it depends on how you believe the person na gumagawa. So kung, 'di ba, kapag dumaan ka magsimula ka ng kinder hanggang college, you have that schedule. So ganun din ang time frame. You have to be patient enough. You have to believe na mangyayari 'yan in time. So wag kang magmadali dahil kahit yung pagluto ng adobo, it takes a lot of time to get the exact texture and taste of the Filipino dish adobo. Okay? So, sa gusto magpabook ng full private reading, please leave a comment or drop a message. Sa gusto magpa-cleansing, magpa-ritual, magpatanggal ng kamalasan sa buhay nila, gawan nyo na ng aksyon dahil hindi naghihintay ang panahon sa inyo. Kayo mismo ang dapat maghabol. Especially kung kamatayan po ang nakataya. Okay? Kasi mahirap ho yan. Lalong-lalo na kung kakompetensya sa business, money-related issue, love issue. Those were the issues talaga na inclined sa mga ganyang effect. Okay? So let's proceed with special episode right after this. Thank you!